Salamat mga kababayan. Old tradition ni Marcoleta, pinasalamatan ni BP Inday Sara. Nako. Kung natatandaan ninyo po ang bilang mga kababayan ay 3/45 ang bumoto. Totoo ba na nanalo po ang 3/45 mga kababayan? Yung 3 is in favor to terminate the budget deliberation of the Vice President. And 45 is to continue the deliberation of the Vice President. Nako, naloko na mga kababayan. Mukhang hindi maganda ang kinaratnan ng nasabi pong pagtatalo. Bakit kaya? O ito, pakinggan natin. Kami po nanonood ng mahigit na 2 oras yata yun dahil binigyan ng 1 oras para mag-appear si Naghintay, no? VP Walang Sara. Kayo din po ang sponsor po nitong budget ng OVP. Would that be correct, sir? Yes, that's correct po, Sir Peter. The sponsor Yes. of the budget, yes po. And yes, I took note of the fact na you said kayo po ang pinaka nalulungkot sa mga pangyayari. He's talking to Congressman Sia Jong. Okay, mga kababayan, the sponsor of doon po sa appropriation ng budget ng OVP. O ayan, kawawa naman si Congressman Adjong. Mukhang may ipit ka ngayon, ikaw magpapaliwanag sa mga bagay na hindi mo alam. Now, the question is, ano po ang mangyayari? Ano ang susunod na pwedeng mangyari? Magkakaroon po ba ng pangatlo pang budget hearing sa committee level ng Office of the Vice President? Wala na po. Na-terminate na nga po yung budget briefing nung Committee on Appropriations. In fact, ang alam ko po is today, magkakaroon po ng EXECOM para dun sa pag-draft ng committee report. Okay. Oy, nakakalungkot naman mga kababayan. Nakakalungkot. Parang pagtatawanan tayo nito, sa totoo lang. Para saan pa nagkaroon kayo ng tinatawag natin na divide yung house? Nagkaroon ng botohan. And the other party who votes are only 3 in favor to terminate the budget deliberation of the OBP. Si Ungab, si Marcoleta, at itong si Bautista. Tapos 45 po ang hindi nag-favor, mga kababayan, na i-terminate ang budget deliberation. Pero bakit nangyari? Bakit napunta tayo? Bakit ang kinatigan ay wala nang budget deliberation na mangyayari, na terminate na? Nakakahinayang naman. Nakakabwisit. Bakit ganon? Parang nanalo pa si Marcoleta. Parang ang nangyari, mga kababayan, are we going to just follow yung tradition na alam namin whether there are corruption and it's already in the public na merong notice of disallowance, okay lang? Nalungkot naman ako bigla dito. Parang mga kababayan, parang para alisin nyo na po. Alisin nyo na po yung sinasabi ninyo na budget deliberation every year sa dalawang na yan. Para maganda. Para wala na po tayong pagtatalunan. Sayang po yung oras ninyo. Nagkaroon po kayo ng pagtatalo. Nagsayang kami ng oras. Nag-antay kami. Tapos, nagkaroon ng division of the house. Nanalo po 45/3 landslide. Tapos biglang bumaliktad. Ano nang nangyari sa inyo? Dapat di kayo pumayag. Ano ba yan? Wala pa naman yung budget, no? Lanlan, wala pa yung budget. Ang pa lang, termination of the budget deliberation. O, pakinggan natin para lahat maunawaan nyo to. In-expect po natin, baka next week po yan, magde-deliver na po ng committee report ang Committee on Appropriations at doon na rin po yung simula ng mga budget deliberation, plenary debate po. So, wala na pong continuation ng ating budget briefing
patungkol sa proposed budget po ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Okay. So, ibig sabihin nito, ang sa susunod na diskusyon ay sa plenaryo na po. Plenaryo na po yan. Mag-deliver po ng committee report ang Committee on Appropriations with the recommendations kung ano po yung mapag-usapan sa EXICOM. Yun po ay aaksyonan. Ang plenaryo po, ang kabuuan po ng miyembro ng House of Representatives ang mag-aaproba at kung aksyonan kung ano man ang maging rekomenda ng Committee on Appropriations through the committee report that we are expecting to be delivered today, this afternoon. Okay, so maliwanag mga kababayan, ang mangyayari na lang daw na pagdinig ay doon sa plenaryo. Etong si Congressman Adjong, siya po ang haharap para ipagtanggol yung OBP. Para ipagtanggol po niya yung ahensya na yon. Hindi ko alam kung paano niya gagawin. Kasi ang proposed budget is 2 billion, mahigit, di ba mga kababayan? Paano yan? Siyempre, palagay ko eto palagay ko. Dapat siguro bawasan. Dapat i-chop-chop. Tapos huwag nang bigyan ng malaki. Total, wala naman walang effort to defend herself. No effort to defend yun sa mga kulig niya. So dapat dito, bigyan ng ultimatum. Huwag niyo pong bigyan ng pagkalaki-laki. Tapos ihaharap niyo dyan. Wala man lang kayong maipakita. May maganda ba kayong sagot na nakuha kay Sara? Oh, eto pa. Congressman, yung pinag-uusapan kahapon, mainit na debate, yung tradisyon di ba po, na wag nang pag-usapan, wag na nating kalkalin. Hindi po taga Davao si Adjong, taga Barm. Taga Barm po siya, taga Barm. Yung budget ng OVP, dahil tradisyon nga ito, kung ililipat na natin ito sa plenaryo, pwede pa rin ba nilang sabihin na Ay, sorry Ma'am Lori Mamawag, hindi po si Adjong ang nagpasya. It is the presiding officer and all the member of the tinatawag po nating Committee of Appropriation. Sila po ang namahala niyan. Kasi nga, para wala nang malaking pagtatalo, ito yung nakita ko although walang nagsabi sa akin, pero syempre naman nauunawaan ko yung proseso. Para wala nang pagtatalo kasi masyadong nagiging kaysa lumabas na ito ay pamumulitika. Kasi baka sabihin nila, hindi, pinupolitika nyo lang. Kasi binabato nyo ng binabato, barrage of questions na hindi naman na dati binabato sa mga vice president. Pero nalaman natin, mga kababayan, ito palang si Marcoleta ay talagang talagang masasabi natin na isa ring sinungaling. Ewan ko INC to, pero sinungaling. Bakit ko nasabi na sinungaling ito? Kasi sabi niya, hindi na daw dapat questionin ang OBP kasama po ng Office of the President, because that is the long tradition that we need to cherish. Pero according po dito sa nakuha ko, mga kababayan, mukhang sinungaling itong si Marcoleta. Nakikita nyo ba? Ito, ang sabi niya rito, wait, kukunin ko na lang para malinaw. Ayan. Hold on mga kababayan. Ayan. Hugutin ko lang. Ayan. Ito po. Ang liwanag dito na si Marcoleta ay talagang naturalmenteng sinungaling. Bakit? Sabi niya mga kababayan, hindi na natin sinusunod natin ang tradition, long time tradition na yan. Hindi natin dapat pagtatanungin ang Vice President. Hindi natin kailangan tanungin ang Office of the Vice President and of course the Office of the President. Sabi niya ganon. Eto nung 2017 ito, Marcoleta, ang paggawa ng budget ay sagutin ng mga kongresista. Tungkulin namin na himayin ang budget. Hindi namin pwedeng basta aprobahan na lang na hindi tinitingnan kung saan ginagamit. He is actually pertaining to Leni Robredo during that time.
mga kababayan. Biruin nyo, ngayon sinasabi niya na kailangan hindi na busisiin ang pag-aproba dito po sa budget ng OBP. Bakit dati? Ganito ang sinasabi niya. Hindi namin pwedeng basta aprobahan na lang na hindi tinitingnan kung saan ginagamit. Kunyango. Diba? Napakahunyango mga kababayan nitong si Marcoleta. Sobra super duper. O balikan natin yung kanina na sa plenaryo na nila kung paano po patitibayan o paano ipagtatanggol ito ni Congressman Zia Adjong. Tradisyon pa rin ito, kaya wag na natin gawin kahit napakarami na ang pwedeng magdiskusyon tungkol dito. Wag na natin kalkalin yung budget ng OVP dahil tradisyon nga ito. Kung ililipat na natin ito sa plenaryo, pwede pa rin ba nilang sabihin na tradisyon pa rin ito, kaya wag na natin gawin kahit napakarami na ang pwedeng magdiskusyon tungkol dito? Well, ang yung tradition naman po sinasabi nila, yung time-honored tradition, nagbabangga po kasi yung puwersa din ng transparency and accountability, no? Tama po, may time-honored tradition. So ayun mga kababayan maliwanag. Tama naman yung sinasabi. Actually, ako okay na rin ako doon Naipaliwanag na rin ng maayos yung may tradition talaga na sinusunod. Ayaw rin naman masira yan ng mga congressman. It just so happen, nagbabangga po, naglalaban yung corruption, yung transparent and accountability. So, tingin nyo, sino ang mas mahalaga ngayon? Is it the long time tradition, the old tradition that you must need to follow? Pero sa kabila nun, meron po kayo nakikita na accountability, discrepancies, and also mga kababayan, etong ang disallowances. Siyempre, kailangan natin makita yun. Hindi tayo pwedeng magpasya. Doon nagkulang itong si Congresswoman, Presiding Officer Congresswoman Stella Kimbo. Yun yung paliwanag niya na nagkulang. Meron isang video na lumabas na nagpaliwanag pala siya kay Marcoleta. Pero off cam kasi yun Sa vlogger lang natin nakuha. Pero doon din mismo sa loob ng session na sinabi niya, yes, we are always following the old tradition, but that tradition will not be always to follow. There is an exception. Ito nga yun mga kababayan. Kaya lang, sabi po ni Elindel Ursula, tama Sir GP, nag-meeting sila after the deliberation para maiwasan ang commotion. It doesn't mean pagbibigyan nila ang proposed budget ng OBP. That is where Congressman Adjong is the one who are going to stand, mga kababayan, kung ano po ang ibibigay ngayon ng member dyan sa plenaryo kay BP Sara. Bangga po kasi yung puwersa din ng transparency and accountability, no? Tama po, may time-honored tradition po ang ino-observe, yung interparliamentary courtesy, pati nga po yung interbranch courtesy na afforded to the office of the two highest offices in the land, no? Kaso nga po, may ano rin po ang House of Representatives, ang una primordial concern really of the House of Representatives is to really scrutinize the budget. Ngayon, may mga cases kasi na nagre-raise ng objection. So of course, pag nag-raise po ng objection yan, ay bobotohan po talaga ng mayorya. The members of the majority. The members of the Committee on Appropriation. Ngayon, yung tradition po na sinasabi, talagang ano po yan, even before, mayroon din pong mga cases wherein may mga interparliamentary, interbranches courtesy binibigay. Kaso nga po, mayroon talaga pong nag-o-object. So, this committee cannot proceed without resolving the objection first. So, kahapon, nakita po natin na mayroon nag-raise ng issue ng tradition and it was objected to. The motion was objected to. So, bumalik po tayo sa pinaka-basic po ng prinsipyo ng demokrasya. Yeah, that's the problem, 'di ba? You go back to doon sa sistema ng demokrasya to have the division and to have the votes. However, mga kababayan, the votes of the 45/3 is not actually being held.
hindi po yan yung hindi po yan yung sinunod. So, sabi nga nila, siguro nagkaroon ng meeting after the deliberation, doon sila nagkasundo. Pero again, maliwanag na dapat, nung nagkaroon pa lang ng division, nagkaroon ng botohan, dapat yun ang masusunod. Kaya lang siguro, in-emphasize pa rin at talagang ano pa rin nila na baka mamaya lalo tayong sasabihin nila na namumulitika tayo if we are going to continue the deliberation. At saka, naghahabol po, ito paliwanag ko talaga mga kababayan. The reason why siguro nila ay kumbaga pinagbigyan na lang nila na to stop na the budget deliberation is because they are running out of time. They are running out of time. Bakit? Pasarado na po. Pasarado na rin sila. Magkakaroon na yan ng tinatawag natin, kailangan na nilang ipasa ang kanilang lahat ng mga committee report. Diba? Yun yung tinatawag. Ipasa na nila lahat yan. Yung mga budget. Kasi ilalabas na yan nila lahat eh. So kailangan matapos na nila lahat yan. Kung may mauhuli pa, magkakaroon pa ng schedule, they are really out of time, mga kababayan. So, siguro pinili na lang ni Congressman Zia Adjong, sige, ako na lang ang tatayo, bahala kayo kung magkano ang ibibigay nyo. Total, sabi naman niya, payag siya kahit piso. Tama, Lori Mamawag, kulang sa oras. Tama po kayo, di ba? Ocean science, tradition cannot be the golden standard. Parang naging habit lang yan kasi. Correct. I totally agree. Di ba? Mga kababayan, yung tradition na yan, if you really want to have the change, di ba? At least have a progress. Wag natin laging wag natin susundin lalo na dito. Sabi kanina nagbabanggaan yung tungkol sa old tradition that they always need to follow, but then again, there is a discrepancy, may perang nawawala, may corruption. Ano unahin mo? Mas mahalaga ba yung old tradition over for you to know what is really behind, 'di ba, sa mga nangyayaring ito? Kasi if you are going to allow this kind of action from the office of the vice president, then therefore, mga kababayan, it will going to be a precedent, 'di ba? Magiging precedent po ito. Gagayahin ito ng mga susunod na uupo na vice president. Hindi na rin sila uupo o dadalo dito sa budget deliberation kasi alam nila na meron ng long time tradition na sinusunod. So baliwala na pala yung pagtatanong na to. Alisin na natin. Sayang yung oras eh. Sayang din yung sayang din yung ipapakain natin sa inyo. Buwis ng bayan yan. Yung nandyan kayo, nagsasayang kayo ng oras. Tapos, pagbibigyan nyo rin naman pala. Anak kayo ng tinapa. Tanggalin nyo na lang. Wala nang budget deliberation sa Office of the Vice President. Wala nang budget deliberation sa Office of the President. Di dapat ganun na lang. Diba? Hindi ko alam kung paano. Pero gusto ko man sabihin baguhin na nila yung long time tradition na yan. Pero ano magagawa natin? Vlogger lang tayo. Ito yung pinaka-avenue para nagsasalita tayo and I hope it will bring, 'di ba? Doon sa kanilang mga nasasakupan nila o doon sa mga tauhan nila para makarating sa kanila. Sabi ni Roberto Peñapiel, bigyan lang niya 10 piso pambili ng lollipop. Sayang ang pera talaga, sayang din ang oras. Ito pa isang diba, ito pa isang kwento, totoo to. Kung may mapapanood kayo na nagsasharon, okay? Kung may napanood kayo kung bakit may nagsasharon, diyan sa Congress. Dahil may 100 na guards, etong si Bratinela Sara sa labas. Nangingi sila ng pagkain pero walang nagsikain. Kaya may lumalabas ngayon na video na merong nagsasharon. Kaysa naman masayang, okay nang isharon. 'Di ba? Pinayagan naman 'yon, hindi naman ninakaw. Grace Moreno, hindi lahat ng tradition ay tama. I totally agree. 'Di ba? Kaya nga po galit tayo eh. Tapos nalaman natin ngayon, pinagbigyan. Pero naintindihan natin, they are running out of time. 'Di ba?
Joseph Correcha, Sir GP, ba't wala nang balita? Hindi na po kasi yan pumatok. Kasi sunog na rin yung ano eh. Pati yung kay Morales, ano na rin, nasunog na din. Biruin nyo, sabi niya, ang kanya daw testigo ay yung best friend ni PBBM. 'Di ba? Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Yung asawa ni Gloria Diaz. Oo. Sabi niya nung una, Sir Bato, Mr. Chair, tayo mga pulis, ayaw natin mapahamak yung ating mga asset. Tapos malaman nung nagsalita siya sa Liwasang Bonifacio. Ang confidential informant. Ito nga sinabi niya yung tao, mga kababayan. Matagal lang patay yun paano mo pangangalagaan yun? Diba? So wala, ayan si Bong Daza. Tama po, Delna Villar. Salamat po Ma'am Delna Villar, no. Yun daw yung confidential informant niya. Doon nasunog itong sila Morales. So yung naniniwala lang naman sa kanila, yung mga tagasunod nila, tangasunod. Kaya wala na. Nawala na rin pati yung peke na video na yan. Kaya ngayon ang pinapakalat nila ay yung mga nagawa daw ni PRRD. Yan naman ngayon ang pinapakalat. Bukod sa Pogo ay pinapakalat nila yung mga nagawa ni PRRD nung panahon niya. Bukas mga kababayan, magkita-kita po tayo. At siguradong may pasabog po doon sa Quadcom. Dahil yung mga tao na planong ipapatay ni Duterte ay bukas magsasalita po galing pa ng Amerika. Yan ang mga marami pong pasabog bukas sigurado. At si Alice Go ay nandun din sa Quadcom bukas. So yan ang antabayanan natin. Samahan niyo po sana ako bukas. Sana sa akin muna kayo, wag muna kayo sa iba. Aangkinin ko muna kayo na parang akin. Okay? So thank you so much once again guys. At magandang gabi po. Sabi ni Evan Narita, sabi ni Abante, yun na nga po. Unahan ko na kayo. May intel naman ako dun eh. Hindi. Ano lang, yung nagsabi sa akin doon, kinumpirma niya kasi nagtanong ako. Lumabas na po kasi ito, sasabihin ko na sa inyo. Kilala nyo ba itong mayor? Mayor po ng Iloilo dati, si Mayor June Mabilog. Siya po yung dapat ipapatarget dito kay Joby Espinido para itimbuang. Kasi bago siya napunta sa Davao, dumaan muna siya ng Iloilo. Okay? Tapos ito pang si June Mabilog, mga kababayan, ito din ang nakakaalam na si Eric Celis ay hindi po tunay na na NPA. Hindi po siya, 'di ba sabi niya dati siya daw ay member. Sabi ni June Mabilog, bata niya kasi yon, si Eric Celis dati ay hindi daw. Nagpapanggap. Okay? So abangan natin yan bukas sigurado. Yap, yan po yun mga abangan natin. Kinumpirma ko na, tinanong ko na kasi, may lumabas na yan. Wait, gusto nyo marinig? Ito yun Kagabi ko pa to, kagabi ko pa ito ni research. At kumpirmado. Teka lang, wag nyo muna ako iiwan. Paparinig ko lang sa inyo. Switch to Lazada this 99 Mega Brand Sale. Voluntaryong sumuko si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog sa National Bureau of Investigation para harapin ang arrest warrant laban sa kanya dahil sa umunoy paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Pero bago bumalik sa bansa, matapos ang 7 taon, eksklusibo natin siyang nakapanayam matapos akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang drug protector at isinama sa narco list. This persecution. Ayan ha.
Oh, hindi ko na patatagalin mga kababayan. Basta, yan ang pasabog ng Quadcom bukas.